mga climate resilient na bahay ang target pong maitayo ng Task Force Yolanda para sa mga sinalanta ng bagyo. Narito po report ni Lala Roque. Kitang-kita ang paglagablab ng apoy na lumamon sa isang bahay sa Tacloban City, Leyte kagabi. Nagamba ang ilan na baka kumalat ang sunog lalo't may gasolinahan sa tabi nito. Buti na lang at may mataas na firewall ang gasolinahan kaya hindi na inabot ng apoy. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Matapos ang humigit kumulang 15 minuto na apula na ang sunog. Ayon sa BFP Region 8, wala namang nasaktan sa insidente. Agad daw nakalabas ang pamilyang nakatira sa natupok na bahay. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na isang gasera ang pinagmula ng apoy. Dahil marami pa ring lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda ang wala pang kuryente, paalala ng mga otoridad sa mga residente, maging maingat sa paggamit ng mga kandila, gasera at lampara. Nagpulong naman ang Task Force Yolanda na inatasang tumutok sa rehabilitation efforts para sa mga lugar na napinsala ng bagyo. Sa ngayon, nagsimula na raw ang pagtatayo ng bunk houses sa Barangay Abukay Bridge Depot sa Tacloban City at sa mga bayan ng Tanawan at Palo. Ang isang bunk house magkakaroon ng 24 na kwarto at may mga hiwalay na banyo para sa babae at lalaki. Ang long-term goal naman ay makapagpatayo ng climate resilient houses. Kinukonsulta na raw ng DSWD at DPWH ang national government para sa mga housing loan at package na maaaring ibigay sa mga nasalanta. Kailangan din pag-usapan ano yung disenyo ng mga bagong bahay. Kasi yung costing yan ang isang determinant. And then yung segmentation din, ano yung libre, ano yung papasok sa pag-ibig o kaya sa community mortgage program. Bukas, magkakaroon muli ang DTI ng Diskwento Caravan sa Tacloban City kung saan makabibili ng construction materials gaya ng yero, kahoy at pako na mas mura ng 10 hanggang 15%. Ayon naman kay Leyte Governor Dominic Petilla, pinag-aaralan na nila ang pagpapatupad ng no-build zone policy sa mga lugar malapit sa dagat. May mga LGUs, mga mayors, mga municipalities, they are contemplating, especially Tanawan, contemplating no-build zone ng mga 50 meters from the sea during high tide. Tumulong naman ang primetime queen na si Marian Rivera sa pamamahagi ng GMA Kapuso Foundation ng relief goods sa ilang bahagi ng Northern Cebu. Sorpresang binisita ni Marian ang barangay na Sambag Bayan ng Tabogon. Labis na may kinatuwa ng mga residente na makita ang kanilang idolo. Sana po mapawi ng kahit konti po yung dala namin, tsaka sana po may smile sa mga ngiti nyo bilang pinuntahan ko po kayo. Mahigit 200 pamilya ng barangay ang nabigyan ng relief goods. Lala Roque, GMA News.